Alright, good day ulit guys. Magandang buhay po sa ating lahat. So bali ngayon na babiyahe tayo papuntang Jonadria sa may horse club. Bali mayroon tayong i-meet up doon, yung ating manager. I-meet up yan. Bali mayroon tayong surveillance na lugar kung saan kami magsisit up ng aming mga upuan. Yun, yung mga traditional na Saudi tradition na sit up pagka mayroong mga event. So yun ang pupuntahan natin. Bali guys, andito ako ngayon malapit sa King Khalid Airport. Yan yung daan. Aliwalas, walang traffic guys. Bali 36 minutes yung biyahe ko magmula doon sa Palace hanggang dito sa may Jonadria. So bali mayroon pa tayo 17 minutes. 3 minutes, 3 kilometers para bago kami liliko. So maganda rito guys, hindi siya matraffic. Sarap magbiyahe at makulimlim. Malamig guys, malamig ang panahon. Malamig ang panahon. May airplane doon, no? Saan ang punta mo? Huwag ka ng Pinas. So bali mayroon pa tayong 15 minutes guys. So bali mayroon pa tayong 8 kilometers na babiyahin. Madali na lang yan. So bali ito guys, private aviation to, yung dito sa lugar na yan. Dito kami pupunta o nagsusundo kapag sinusundo namin sila, amo ko, pagka pupunta sila ng UK or sa London. Yan sa private aviation. Noon pa yun, pero ngayon hindi na kasi maalis yung mga amo ko. Mula nung nag-pandemic, hindi na sila naglalabas. Mahawak ng na to, ng lupain. Desierto. Doon banda ang daanan. Malubak doon sa dinaanan. malubak intersection. Itong intersection walang stoplight dito. Kaya stop dito. Diretso na lang. Bigayan. Maraming pasalubong guys, kaya tayo. Mayroon mo overtake dito kasi mabibilis yung mga kotse. Biglang sumisingit yung mga kotse. Truck.
7.4 kilometer. Lapit-lapit na. Tapos merong ganda dyan. Camera. Masasalubong mo truck na malaki. Di bali na lang, mag-antay ka na lang. Hindi naman tayo nagmamadali kasi maaga-maaga pa naman. So na usapan namin 12 o'clock. So yung oras natin nasa 10 ay no 11 pa na, 11:45. 11:45. So sakto lang, 12 o'clock hanggang tayo sa pupunta natin. Turn left. So guys, in 600 meters down, take the exit. Exit na nila. Doon siguro tayo sa kabila. Dati dyan kami guys, oh. Ganda. Dyan kami nag-sit up dati sa kabila. Ngayon doon, nasa kabila. So doon kami sa kabila. Pero doon pa ako sa kabila. Doon kasi dito. Sa kabila guys. Dito bawal dyan. Sa kabila. Meters tapos doon kasi ang entrance sa kabila. Turn right. So, diba? Yun o. Doon, pasok doon sa may gate. Ano pala to guys, sa may ano to, sa may security checkpoint. Nandito na tayo sa loob guys. Paikot-ikot na ako dito. Sinusundan lang naman natin yung location. Ayan. Yung sa location ko. Diretso pa. Makikita natin din yung pupuntahan natin. In 300 meters, turn left. May bahay dito ah. Dito yung mga people. So ayan. Siya kaya kumat. So ayan guys. Check natin kung sino itong mga to. Dito kami.
Assalamualaikum. Ada atba. At ada bara. في طريق كمان تاني. أنا أرجع هنا. شكرا. وين هناك؟ ايوه هذا شوف هذا. اوكي. شكرا. So yun guys, lumabas ako. Dito daw eh. So baka ito yung bahay dito sa Atba. Ito nga. Ayun. Ito nga guys, dito. Sorry. Dito muna tayo guys. Pag-park. Hintayin natin yung ating manager. Tawagan ko. Hello boss. Yes. I'm here now. Okay, my tire is now damaged. Ah. Okay. This is what kind liquidation this one inside? Atba. Yeah, Atba. You go in the main door. You found it in the left. One new building. Now we put it. This is black color. Yeah, black tent. Yeah, black is in the left, right. Yes, there is two black tent here. One in the right, one in the left, right. Yes. Now we work in the left. So still nobody here? Now coming. Maybe now it's lunch. Okay, I will wait here. Okay. Okay, boss. Bye. Okay, bye. So ayan guys, masilipin muna natin yung loob para makita natin kung ano yung nasa loob niya. Diba? Alright guys, so bali pauwi na tayo. Bibili tayo ng ilaw kasi yung ilaw pala yung kakabitan ko. So bali kakabitan ko pala ng ilaw yung yung ginagawang stable doon. So yun, pauwi na tayo, lalabas tayo, bibili tayo ng ilaw guys. Diretso tayo ng Sinaya, bibili tayo ng ilaw. Sa may Daran Sitin o kaya Malas, may Daran Sitin, bibili tayo ng ilaw. Okay, tapos balik tayo para kabit naman kasi bukas na yung pan guys, bukas ang last day nila. So kailangan bago may sara yung bubong, yung ceiling, may lagay na natin yung mga ilaw. Mayroon magkakabit ng ng power supply. Yung lang ay kakabit natin, yung ilaw tayo na magkakabit. Okay. Hapon na. Maya na lang ulit guys kasi malayo-layo yung ating biyahiin. Isang oras pa. Doon tayo sa sa Daran Sitin, sa may Malas tayo bibili ng ng ilaw. Bye muna. Alright guys. Inabot tayo ng ng tanghalian kaya kakain muna tayo guys. Kasi hapon na actually. 4 o'clock na. So bumili ako ng roasted. Yan, dahil nagno rice tayo. So roasted na lang. Buhay talaga ng OFW kung saan ka maabutan ng gutom at kapag nasa site ka, di kain ka na lang. Yo. Nagpark na lang ako guys kasi mahirap kumain ng bumabiyahe.
Problema, wala akong tissue. Bali may basa naman ako sa likod. Yun na lang pamunas ko. Mainit-init pa. Manghang. Kubos. Ito yung tawagin nila, kubos. So, kukubos tayo guys kasi ano, ito yung pinakakanin natin. Hindi ko naman maubos to, so lumaya may merinda. So bukas na ako pupunta ng ano, doon sa Ganaderia, yung pinunta natin kanina. Pagkabili ko ng ilaw, papalitan ko pa yung ano, yung wire, kasi yung wire noon kulay ano, dilaw. Papalitan ko ng itim na wire, yung 2 cord, flat cord na itim. Ito na guys, nandito ako sa ano, abandonadang lugar. Ayun o, wala nakaparking dyan. Kaya pag may lumapit sa atin dito, nainitan naman ako. So nga pala guys, nabalitaan nyo ba yung ano, dito sa Saudi, dito mismo sa Riyadh, isang OFW na Pinoy nag-hold up ng taxi driver. Kalahin mo nagawa niya yung ganun na ano, na kalukuhan dito pa sa Saudi. Sus Maria Joseph, pagka nahuli ka dito sa Saudi, lalo na sa mga pagnanakaw, automatic yan. Ang kabayaran yan, putol kamay, putol daliri, ganyan. So anong nag-udyok sa kanya, bakit nagawa niyang mag-hold up, diba? So nakakahiya yun. At yung mga siyempre yung mga Pilipino dito, napapababa yung mga moral nila dahil dyan. Yung dignidad ng mga Pilipino is nababawasan dahil nga dyan sa ginawa ni kabayan. Damay-damay ang mga OFW. Ay nako, nakakaya yung ganyan na ano, gawain. Hindi natin alam kung ano ang nag-udyok kay kabayan, bakit nagawa niya mga hold up. Kung ano man yung bisyo mo kabayan, nako, magbago ka na. Hindi yun ang pinuntahan natin dito eh. Ang pinuntahan natin dito is magtrabaho ng maayos, magtrabaho ng marangal para mayroon tayong pantusto sa ating pamilya sa Pilipinas, di ba? Pero kung haluan mo ng mga kalukuhan, ay mayroon kang kalalagyan talaga. Napakalapit ng karma sa mga ganyan na maling gawain. So sana maging aral sa atin yung mga ganyan na ano, na gumagawa ng kalukuhan. At the end, siyempre sino magsasuffer? Ikaw, pamilya mo, yung iniwan mong pamilya sa Pilipinas, di ba? So ayun kabayan, sana sino ka man sigurado marami nakakilala na sa'yo kasi ano na eh, nag-viral na sa social media. Mabilis kasi ngayon na mag-viral ang mga video na ganyan, lalo na ang mga tao is laging nasa social media. Kasama na yan sa araw-araw na buhay nila, ang social media. So good luck na lang.
At ayun. So ayan guys, mamaya bili tayo ng ilaw muna, then uwi na tayo para magpagpahinga. Tapos bukas ng umaga doon tayo ulit. Let's go, mamaya na lang, busog na ako. Mahirap kasi pag gutom ka tapos kumain ka ng bigla, baka may pasyok mo. So mamaya ko na lang ito kalit kakainin pagdating ko ng bahay. Hapunan ko na lang to. Kasi mayroon pa naman akong mayroon pa naman akong dalawang hiwat na manok. Yan na yung pinakahapunan ko. So yun. Yan, ito yung tiyan So ayun guys, kita-kita tayo ulit mamaya. Paalam muna at maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. So ingat po kayo dyan lagi. Mabuhay po kayo lahat. Paalam. Bye.